Samantala, sa punto pong ito'y makakausap natin si Diti Galang, ang Communications Planning and Tactical Development Manager ng Manila Water. Magandang tanghali sa iyo, Diti. Si Connie season ito. Magandang tanghali, Connie, at magandang tanghali din sa inyong taga-subaybay. Diti, marami ng mga nagre-reklamong customer, as you know, pero isa sa kanilang mga binabanggit, no, dahil alam na nga natin na marami nang wala talagang tubig, yung hindi pa nasusunod yung schedule na ibinibigay daw sa water interruption. Ano ang paliwanag nyo rito? Yung mga nakaraang linggo, nagtalaga kami ng pressure management dun sa aming mga linya in the hope of, adjusting yung nagiging demand ng ating mga customers. Yung naging actual experience ay hindi tumugma doon sa ginawa naming simulations, doon sa pwedeng maapektuhan. Kaya merong mga barangay although na hindi namin naabisuhan ay naging badly hit. Naging nahirapan na yung reservoir na maka-recover since noon yung nabanggit na nagkaroon ng biglang pagtaas ng demand. Kaya kami naman ngayon ay nagpatupad na ng panibagong adjustment scheme simula kagabi. Nagsara na kami ng mga linya para mas makokontrol namin kung saan papupuntahin yung tubig. At simula nga kagabi, nung nagsara kami ng linya, ay pinunuan na namin yung mga reservoir na medyo naalanganin, yung na-deplete ng mga nakaraang linggo. Kaya patuloy na nawawalan ng tubig yung mga parehong mga barangay in certain areas like in Mandaluyong or in Quezon City and in Rizal. So kagabi medyo nakapuno na kami although hindi pa rin fully recovered yung ating mga reservoirs. Kaya nagbukas kami ng mga linya ngayong umaga. Medyo natagalan din ang pag-build up ng pressure. So yung mga sinabi naming makakaroon ng tubig ng 4 a.m., 5 a.m. or 6 a.m., yung ilan doon hindi nasunod. Pero ito ay dahil lamang nga doon sa pag-build up pa ng pressure. And meron na rin na mga parang kumbaga lessons learned yung ating water supply team nung nakausap ko kaninang maga. Sabi nila pwede nilang i-adjust ito bukas ng umaga doon sa pagbubukas nila ng linya. Mas aagahan nila para mas may time yung tubig na maitulak doon sa mga mas malalayong lugar doon sa distribution area or sa mas matataas na lugar. Yun lamang po, again, nangihingi kami ng pangunawa at konting pasensya pa. Ang aming po talagang layunin is in certain hours of the day man lang ay magkaroon ng tubig ang ating mga customers sa kanilang mga gripo para hindi na nila kailangan pang pumila sa mga tankers para mag-igib. Hanggang kailan ba inaasahan talagang magkakaroon tayo ng water interruption? Kasi marami tayong naririnig, iba-iba. May nagsabi na mamaya okay na. May nagsasabing hanggang Agosto, may Abril, meron pang July. Ano ba talaga? Ang amin itong ginagawa para lang ma-stabilize yung ating distribution system. Pinag-aaralan namin. Merong mga mawawala ng tubig ng mga 20 hours. At ito nga po sinasabi natin, araw-araw na magaganap hanggang open-ended po talaga kami. Hindi kami makapagbigay ng tiyak na oras o araw o kahit man lang buwan kung kailan namin babaguhin or aalisin na itong mga water service interruptions. Ito nga po ay dahil pinagkakasya na lang namin yung aming nakukuhang supply mula sa Angat dahil wala na po kaming makuha sa lamesa. And yun naman pong ating ginagawa everyday ay pinag-aaralan natin yung nagiging resulta, yung actual experience on the ground para mag-calibrate kami almost real time nung ating mga adjustments para naman at least mapaikli itong ating mga water interruption hours moving forward. Ang amin lang pong sinasabi nitong mga nakaraan ay dahil talagang hindi pa babalik sa normal. Kahit na magkaroon sila ng tubig sa kanilang mga gripo, kahit yun sa mga nawala ng mga nakaraang araw, malamang ito ay mas mahina pa kaysa sa dati nilang na-experience. Pag tinatanong po kami kailan magba-back to normal, yun po yung hindi namin masagot. Magkakaroon po sila ng tubig uli bukas, pero mawawalan din po dun sa nakatakdang oras na mawawalan sila ng tubig. Pero yung dire-diretso magkakaroon tayo ng tubig, pinipilit po natin itong paikliin na para hindi naman umabot ng mga, yun na nga, may nakita po ako na hanggang August. Sana naman po hindi ito umabot ng hanggang August. At pag umulan po ng nasasapat naman para mapunuan ang lamesa, malamang ay maaari na namin itong ibalik doon sa halos 24 hours na serbisyo ng tubig. So definitely, kailangan mo ng umulan
Para Yun po mapunuan. inaasahan natin. Opo. So, hindi talaga tayo, para para talaga magabayan Manage the natin. expectations. Oo, Opo. wala tayong mabibigay na buwan, araw, oras sa ngayon, basta kailangan umulan. Ganun ba yon? Tama po yan. Ang ating inaantabayanan ay mapuno yung lamesa. Ito naman po yung ating inilabas na schedule kahapon. Ito po ay aming i-observe, patuloy na i-observe. Pero yun na nga, hindi naman po natin to ipapatupad forever. Sa ganang amin, wala pong forever dito sa ating nararanasang water service interruptions ngayon. Sana nga, DT. Opo. Pero may mga kumakalat kasing information sa social media na isinara daw ng MWSS yung bypass. Kaya kulang daw yung supply ng tubig sa Lamesa Dam. Ano ba yung totoo dyan sa sinasabi na ganyan? Ito lang po, babangkitin ko lang po ang mga facts. Bukas po, meron po talagang bypass at ito po ay bukas. Matagal na po itong bukas at ito po ang ating ginagamit. Kaya po natin nakukuha yung ating allocation mula Angat. Dahil dahil napakababa po ng lamesa, hindi na po kayang padaanin dito yung tubig dahil hindi na naaabot yung ating mga intake gate doon sa lamesa. So itong bypass po ay fully open. Dito po dumadaan yung tubig na nakukuha natin mula sa Angat. Kaya ito po ay nakakaabot dito sa ating mga treatment plants dito sa Balara. Okay, pero parang yun nga parang nagkabiglaan. Di ba dapat you're in full control, DT, dito sa mga nangyayari? Parang it happens na parang biglang one day, bigla na lang nagkagulatan, may mga ganitong klase na tayo ng krisis sa tubig. Ang sinasabi rin ng Malacanang, DT, if you can comment, mukhang may mismanagement on the part of Manila Water at hindi sila masyadong kumbinsido na meron talagang dapat maging problema dahil puno naman daw ang Angat Dam na siyang pinagkukunan nyo rin ng tubig. Opo, ito nga po ang aking sinasabi lagi, ang simple but complicated answer to that is yung aming nakukuhang 1,600 million liters per day mula sa Angat ay hindi na po sapat dun sa aming demand. Ang aming demand ngayong taon na to ay is projected at 1,740 million liters a day. So may deficit na tayo ng 140 million liters araw-araw. Pag sinabi naman po bakit ito ay ngayon nangyari parang napulaga, hindi na pagplanuhan, matagal na po kaming nagpo-propose ng mga proyekto na pangdagdag man lang doon sa supply. Sa mga concessionaires po, maaari kaming magpatupad ng tinatawag na interim water source projects. Pero with its term, interim pansamantala lamang. Yung long-term, medium-term at long-term water sources po, yan po ay nasa gobyerno. Ang nagde-develop po dapat yan ay sa gobyerno. So ang pag-uusap pong ito, ang projections ng magiging deficit ng supply versus demand, matagal na po itong nakita. And marami kaming proyektong ipinropose, mayroon namang na-defer, mayroong napatupad naman at mayroon din namang ding na-disallow. Doon sa mga naipatupad na proyekto, isa na po dyan yung Cardona, yun ang treatment plant po namin sa Cardona, Rizal, na kumukuha po ng tubig sa Laguna Lake. Ito po ay dapat na online. Ito po ay nabanggit naman, dapat online na ito last year, pero ang maximum yield lang po nito ay 100 million liters. So kahit maibigay po natin ang 100 million liters per day po na capacity nito, hindi pa rin siya sapat doon sa deficit. DT, para lang mas maintindihan ng ating mga manonood, kasi may nabanggit din ng MWSS noon na parang this is just the tip of the iceberg daw. 2026, 6 years from now, ang sinasabi daw ninyo ng Manila Water na kumbaga yan na yung pinaka-peak, na kung wala talagang mabigay na iba pang water sources ay talagang magkakaproblema ng husto. Ano bang totoo dyan? Hindi ko pa po naririnig yan. Kailangan ko pang alamin kung saan nanggaling yung taon na 2026. 2026, Pero, opo, nakita naman natin sa graph. Actually, 2016 pa lang, pantay na po yung aming supply doon sa demand. Kumbaga, anytime after 2016, kulang na yung aming nakukuha sa Angat. Pero moving forward, umaasa kami na yun na nga meron na ma-develop na new water source. Yung taon po na 2026, hindi ko pa po alam kung ano yung magiging senaryo sa taon na yun. Alright, we wish you
the best. Siyempre, pagdating sa ganito, kailangan na lahat tayo magtulong-tulong. Maraming salamat na lamang sa iyong binigay sa aming oras, salamat Titi. sa pagkakataon ko. Thank you. Yan po naman si Ms. Titi Galang, ang Communications Planning and Tactical Development Manager ng Manila Water.